Magandang umaga! Handa ka na bang matuto? Kung nakahanda ka na ay magsimula na tayo. Ang ating asignatura ay Edukasyon sa Pagpapakatao. At tayo ay nasa una at ikalawang linggo. Ang ating aralin ay maging mahinahon sa lahat ng pagkakataon. Pagkatapos ng pag-aaral mo ng aralin na ito, ikaw ay inaasahang nakapagpapakita ng pagkamahinahon sa damdamin at kilos ng kapwa tulad ng pagtanggap ng sariling pagkakamali at pagtutuwid ng bukal sa loob, pagtanggap ng puna ng kapwa ng maluwag sa kalooban, at pagpili ng mga salitang di nakasasakit ng damdamin sa pagbibiro. Minsan may mga bagay o pagkakataon na masusubok ang ating pagiging mahinahon. Ito ay maituturing na isang hamon sa ating kakayahan na kontrolin ang ating sarili sa galit, kawalan ng pasensya, at pangunawa. Dahil dito, marapat na matutuhan natin ang tamang paraan ng pagtanggap ng ating pagkakamali at ang pagiging bukas ng ating isipan sa mga paraan ng pagtutuwid nito. Nararapat na ito ay bukal sa ating kalooban. Ang pagpili ng mga salitang ating gagamitin lalo na sa ating pagbibiro ay dapat din nating isaalang-alang. Hindi dapat ito makasasakit sa damdamin ng ating kapwa. Basahin at unawain ang maikling kwento at pagkatapos sagutin ang mga tanong. Isulat ang mga sagot sa iyong kwaderno. Si Ken at ang nabasag na florera, isinulat ni Agnes D. Nocos. Papasok na sa paaralan si Ken at sa kanyang pagmamadali ay nasagi ng kanyang bag ang florera na may halamang tubig na nakalagay sa may pintuan ng kanilang bahay. At dahil nagmamadali na siya, hindi na niya nakuhang ayusin at damputin ang nabasag na florera. Ni hindi niya sinagot ang kanyang nanay kung ano ang nabasag na nooy nasa kusina. Pag-uwi niya sa bahay, tinanong siyang muli ng kanyang nanay kung bakit at paanong nabasag ang florera. Sa umpisa, atubili si Ken at medyo takot na umamin sa kanyang nanay tungkol sa nabasag na florera. Pero sa patuloy na pagtatanong nito, inamin din niya na hindi niya sinasadyang masagi at mabasag ang florera. Iyon ay dahil lamang sa kanyang pagmamadali. Dahil nakatayo pa rin ang nanay sa kanyang harapan na tila ba may hinihintay pang paliwanag mula sa kanya, hindi na nagdalawang isip na humingi ng paumanhin si Ken sa nabasag na florera. Agad namang tinanggap ng kanyang nanay ang paghingi niya ng paumanhin at pinayuhan siya nito na sa susunod gumising ng maaga upang hindi palaging nagmamadali at maiwasan na may masayang na gamit. Napayakap na lamang siya sa kanyang nanay, tanda na tinanggap niya ang kanyang pagkakamali at ng pagsunod sa payo ng kanyang nanay na maiwasan ang palaging pagmamadali. Pagkatapos ay agad naman niyang pinulot ang nabasag na florera at kanya itong itinapon sa basurahan. Ngayon ay subukan mong sagutin ang mga tanong na ito tungkol sa ating binasang kwento. Una, kung ikaw si Ken, iiwanan mo na lang ba ang nabasag na florera? Bakit? A. Opo, dahil malilate na ako sa klase. B. Hindi po, dahil magagalit si nanay at mapapalo ako. C. Opo, dahil siguradong mapipingot ako ni nanay. O D. Hindi po, dahil kailangan kong tanggapin ang aking pagkakamali at magsusori ako kay nanay.
Alin kaya dito sa palagay mo ang tamang sagot? Pangalawang bilang, gaya ni Ken, aaminin mo ba ang nagawa mong pagkakamali? A. Opo. B. Hindi po. C. Bahala na po. O D. Hindi po ako sigurado. Alin kaya dito ang sagot mo? Pangatlo, ano sa palagay mo ang dahilan bakit matagal bago inamin ni Ken ang kanyang pagkakamali? Pang-apat, anong magandang katangian ang ipinakita ni Ken sa kwento? Panlima, anong magandang aral ang natutunan mo mula sa kwento? Ano ang nadarama mo kapag sinasabihan ka ng iyong kapwa na mali ang iyong ginagawa? Ikaw ba ay nasasaktan o nagtatampo o nagagalit sa taong nagsabi nito sa'yo? Ano ang iyong ginagawa kapag ikaw ay nasasaktan, nagtatampo o nagagalit? Ang iyong nadarama ay maaaring makaapekto sa pakikitungo mo sa iyong kapwa. Maaaring magresulta ito sa hindi magandang ugnayan sa kanila. Sa ganitong sitwasyon, masusubukan ang iyong pagiging mahinahon. Ang pagiging mahinahon ay tumutukoy sa gawi o ugali ng taong hindi mainitin ang ulo, may mahabang pasensya, at may pagpipigil sa sarili. Hindi siya madaling nagpapadala sa bugso ng kanyang damdamin. Mahalagang maipakita ang pagkamahinahon sa damdamin na napupukaw sa iyo dahil makakaapekto ito sa pakikitungo mo sa mga tao sa iyong paligid. Hindi mo mapipigil ang gagawin o sasabihin ng isang tao sa iyo, subalit kaya mong pigilan ang iyong negatibong reaksyon dito. Kailangang bukas ang iyong isipan sa pagtanggap ng sariling pagkakamali at ituwid ito. Pagtanggap ng puna ng kapwa at pagpili ng mga salitang di nakasasakit ng damdamin. Sa ganitong paraan, mapauunlad mo ang iyong sarili. Kailangan mo ito sa isang mabuting pakikipagkapwa-tao. Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Piliin mo mula sa kahon ng mga salita o parirala na nangangahulugan ng pagtanggap ng pagkakamali at isulat ito sa loob ng puso na iguguhit mo sa iyong kwaderno. Narito ang mga pagpipilian. Hindi ko po sinasadya. Patawad po. Wala akong pakialam. Pasensya na po, hindi na po uulitin. Ikaw kasi. Hindi ko kasalanan iyon. Buti nga sa'yo. Sorry. Paumanhin po. Narito ang mga wastong sagot. Hindi ko po sinasadya. Patawad po. Pasensya na po, hindi ko na uulitin. Sorry. At paumanhin po. Para naman sa pangalawang pagsasanay, basahin at unawain ang sumusunod na sitwasyon. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno o sagutang papel. Sitwasyon: nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ng kaibigan mo dahil sa isang sulat na naglalaman na siya raw ay isang ampon. Ito ay ipinagkalat mo sa buong klase. Unang bilang: paano ka hihingi ng paumanhin sa kaibigan mo? A. Padabog. B. Pasigaw. C. Galit. O D. Mapagpakumbaba. Ang wastong sagot ay titik D. Mapagpakumbaba. Pangalawang bilang: mahalaga ba ang paghingi ng tawad? Bakit? A.
Opo, para magaan sa pakiramdam na walang kagalit. B. Siguro, para masabing mabuting tao sa paningin ng iba. C. Hindi po, dahil nakakahiyang humingi ng tawad. O D. Hindi ko alam, dahil hindi naman mahalaga ito. Ang tamang sagot ay titik A. Opo, para magaan sa pakiramdam na walang kagalit. Pangatlong bilang, anong katangian ang ipinakikita ng isang taong humihingi ng paumanhin sa kasalanang nagawa sa kanyang kapwa? A. Matyaga at matiisin. B. Matapat at masunurin. C. Mapagbigay at mapagmahal sa kapwa. O D. Mahinahon at may pag-unawa sa damdamin ng iba. Ang wastong sagot ay titik D. Mahinahon at may pag-unawa sa damdamin ng iba. Tayahin. Markahan ng check ang pangungusap na nagpapakita ng pagtanggap sa isang pagkakamali at X naman kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno o sagutang papel. Unang bilang, hindi ko alam ang ibinibintang mo sa akin. Ang wastong sagot ay X. Pangalawang bilang, sorry na, hindi ko na uulitin. Ang wastong sagot ay check. Pangatlo, bakit ako na lang lagi ang pinagbibintangan mo? Ang sagot ay X. Ang wastong sagot ay check. Panlima, patawad, hindi ko na po uulitin. Ang wastong sagot ay check. At dito na nagtatapos ang ating aralin, mga bata. Alam kong handa ka ng sagutan ang mga pagsasanay na ibibigay ng iyong guro. Salamat sa panonood. Kita tayo muli sa susunod na aralin. Paalam!